kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, hindi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. Kung naiintindihan nyo yung budget process, hindi naman pwedeng ang mastermind lamang si Speaker at si Ko. May pumirma ng budget, kaya naging batas. May nag-release ng allocation at yan is purely executive. So, kung tinatanggap ng ombudsman yung sinabi ni Ko at ng Brave 18 at huminto sila kay Speaker, may problema ako doon. No? May problema ang ilang kababayan natin dahil naiintindihan natin dito sa Pilipinas kung walang basbas ng Pangulo, May hamon si Vice President Sara Duterte kina dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Ito ay kaugnay ng mga issue ng korupsyon sa flood control at ang tinaguriang Maleta Expose. Narito ang report ni MJ Mondihar. Matatandaan noong 2024, binanggit na ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lamang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Tinukoy noon ng Vice Presidente sina dating Speaker Martin Romualdez at dating Appropriations Committee Chairman Zaldico. Makapangyarihan ang posisyon ni Romualdez at Ko noon sa Kamara nang pangalalan sila ng VP. Ngunit ngayon, kapwa ay tinanggi na Ko at Romualdez na sila ang nasa likod ng umunay nakawan sa pondo ng bayan. Sa pahayag ni Ko, idiniin niya si Romualdez at ang pinsan nitong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naganap na budget insertion. Itinanggi naman ni Romualdez ang bintang at itinuro ang Executive Department. The following day, sinabi ni SECMI na approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Pinabulaan na naman ng Malacanang lahat ng mga paratang ni Ko at Romualdez. Katunayan, palaging sinasabi ni Yuse Claire Castro na ang Pangulo mismo ang nag-utos na buksan ang investigasyon sa flood control projects. Layunin daw ng Presidente na mapanagot ang lahat ng mga sangkot kaya binuo ang Independent Commission on Infrastructure o ICI. Dahil dito, kinesyon ng palasyo kung paano masasangkot ang Pangulo sa anomalya gayong siya mismo ang humihingi ng hustisya tungkol dito. Sa isang panayam kamakailan sa The Hague, nagbigay ng komento si VP Sara Duterte. Ito matapos kasuhan ng ombudsman si dating Speaker Romualdez bilang inihinalang mastermind sa korupsyon sa flood control. Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico. May hamon naman ng Vice Presidente kina Romualdez at Ko. Kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, hindi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. Para naman sa political analyst na si Professor Malu Tiquia, hindi dapat tuminto kina Romualdez at Ko ang investigasyon sa budget insertions. kung naiintindihan nyo yung budget process, hindi naman pwedeng ang mastermind lamang si Speaker at si Ko. May pumirma ng budget, kaya naging batas. May nag-release ng allocation at yan is purely executive. So, kung tinatanggap ng ombudsman yung sinabi ni Ko at ng Brave 18 at huminto sila kay Speaker, may problema ako doon. No? May problema ang ilang kababayan natin dahil naiintindihan natin dito sa Pilipinas kung walang basbas ng Pangulo, walang mangyayari. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SMNA News. May paalalang isang political strategist sa mga kongresista kaugnay ng nalalapit na botohan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balita. Bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes,
Pinayuhan ng political strategist na si Professor Malutikia ang mga mambabatas. Ayon kay Tikia, nararapat lamang na sumangguni muna ang mga miyembro ng Kamara sa kanilang mga constituents o mga nasasakupang distrito bago magbitaw ng desisyon sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Malakian niya ang posibleng maging epekto ng magiging boto ng mga mambabatas pagdating ng 2028 elections. Kaya naman mahalagang hindi maging personal ang desisyon kundi nakabatay sa interes at mandato ng kanilang distrito. Ang tinatanong na ng taong bayan, kami ba'y kinonsulta nyo bago kayo bumoto? Kasi tatandaan natin may mandato ang Vice Presidente na 32 million. Hindi yung basta-basta. Kasi that is the highest in the history of electoral politics in the country, the highest for a Vice President. So, Binigyan din ni Tikia ang solidong suporta ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas kay VP Sara noong nakaraang halalan. Anya dapat ikonsidera ng mga mambabatas ang nakuhang boto ng Vice Presidente sa kani-kanilang mga lugar. the mandate of the people is very important, especially on issues like this. Samantala, duda si Tikia na matatapos ang impeachment process, lalo't marami pang nakabinbing kaso kaugnay dito sa Korte Suprema. So hindi ko nakikita na ang Senado ay mag-forthwith na i-hear the following day. Kasi ang dami pang pending issues na kailangang i-resolve bago magkaroon ng trial. Kasi kung nag-trial ka at sa kalagitnaan ng trial, sinabi ng Korte Suprema, hindi ito pwede, ano mangyayari sa trial? Hindi ba katawa-tawa? Sa kabila nito, nauna nang nagpahayag si Senator Ping Lacson na handa ang mataas na kupulungan na mag-convene bilang impeachment court anumang oras. Sakaling may kumontra, pagbobotohan ito ng mga senador at ang desisyon ng mayorya ang masusunod kung itutuloy ang paglilitis. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News.